So magandang araw sa inyo mga guys, no. So dito tayo sa ating tanim na ampalaya. So papakita ko sa inyo guys kung paano ang proseso sa GAP na natutunan namin, kung paano siya namin ginawa. So tingnan nyo guys. So ito na guys, no. Yung ginawa namin guys, yung lahat ng mga dahon na sa ilalim ay kinuha na namin lahat. Yan, wala na kayong makikita na dahon sa ilalim, dahil yung mga dahon na kinukuha namin ay wala nang pakinabang. Kinukuha na namin lahat para yung buong supply niya, kung maglagay kayo ng fertilizer, so ang kanyang supply nandoon na sa taas sa mga bunga niya. So ito guys, medyo kakaunti pa ang bunga niya dahil hindi pa namin na-harvest. Marami pa itong mga maliliit. Ayan o, dito sa taas, hindi pa namin mapababa. Marami pa yan. Yan. So yun guys, yung lahat ng mga dahon na hindi na mapakinabangan dito sa baba, kinuha namin lahat. So yun, so maganda tingnan mga guys yung mga bunga niya na dito na sa ilalim. Ayan, medyo marami-rami na. So sa sunod na araw, siguro simula ngayon mga 5 araw, meron namin kaming na ma-harvest dito. So yun guys, ayan. So ang mga pamamaraan namin dito guys, ni-sprayhan ko to na chemicals mga 1 linggo nang nakakaraan. So bago natin harvestin guys, wala na itong chemicals. Na prove ko na sa inyo na wala na itong mga chemicals, dahil yung ginagamit natin ay alam namin na ang mga consumer na kumakain ay talagang safe sa mga produkto namin. So yung ibang nagpurproduce guys, katulad nito na ampalaya, so hindi natin alam kung paano nila pinoproseso, dahil itong ampalaya namin, talagang alam namin na yung kumakain dito ay talagang safe mga guys. Yan, mayroon ng mga malalaki. So yun ang proseso na ginawa namin, na yung mga kumakain ng mga produkto namin ay safe. So yun guys, no, maraming mga bunga na yun. Kaso ngayon nga panahon guys, medyo mainit. Yung mga maliliit na mga bunga medyo bumabaluktot dahil sa init. Kaso sinasawira namin dahil para lumaki siya, hindi bumabaluktot. So yun guys, siguro mga marami-rami na ang ma-harvest natin sa sunod na araw, mga 5 araw. Ayan, malalaki na. Ayan. So kami ang nag-produce mga guys. Ang importante dyan ang mga producer. Yung mga wholesaler ay bumibili lang at bibintangan to sa mga consumer, punta sa mga consumer guys. So mahalaga talaga guys na ang mga nagpo-produce na alam nila, dahil maraming nagkakasakit dahil yung kanilang mga produkto ay hindi safe. Walang, kunti lang nag-organic guys. Itong tinatawag na GAP ay pinag-aralan namin kung paano gumagamit ng fertilizer,
punta sa organic. Bali unti-unti guys ang pag-produce namin ng mga pananim, dahil ang pinaka importante yung mga consumer, at saka ikaw ang nagpo-produce ay kumakain dito ay safe talaga mga guys. So kailangan na ang bawat tao, kahit na hindi siya kumakain ng mga halimbawa ng mga masyadong katulad ng mga karne, araw-araw kumakain ng karne, kahit hindi siya kumakain, kung ang mga pananim mo ay pinoproduce mo ay hindi mo iniingatan, gamit lang kayo ng mga chemicals, ay magkakasakit din sila. So yun guys, yung GAP guys, ang GAP ay tinatawag, ang meaning ay Good Agricultural Practices. Ang GAP guys ay unti-unti tayong bumabalik sa dati. Yung paggamit ng sobra-sobrang mga chemicals or mga fertilizer, talagang marami ang kanilang bunga guys. May kasama ako na talagang organic siya, pero yung mga produkto nila hindi masyadong maraming bunga dahil organic talaga guys. Yung paggamit ng mga chemicals ay maraming bunga ang mga produkto nila. So ito guys, hindi masyadong maraming bunga dahil kinukontrol natin ang paglagay ng mga fertilizer, dahil may proseso. So ang masasabi ko lang sa inyo guys, na ang paggamit ng mga chemicals ay mahalaga. Hindi sa ganun lang ay magamit tayo sobra-sobra dahil gusto natin makita natin na yung mga pananim natin ay maganda. Pero guys, ang mga insekto ay marami naman. Gumagastos ka ng mga chemicals na hindi na dapat sana gagamitin ng mga pananim mo. So yun guys ang importante. Yan, yung mga bunga natin sa ating pananim na ampalaya, hindi naman masyadong madami, pero yung mga produkto namin ay ang kumakain dito ay safe, dahil yung mga chemicals na ginagamit namin ay alam namin kung paano gagamitin, at mag-harvest kami ay talagang wala ng chemicals. So yun guys, no, alam nyo na kung paano. Kung mayroon kayong mga lupain, talaga siguro subukan nyo na magtanim, ikukumpara nyo sa organic, at saka magtanim kayo na gumagamit kayo ng mga fertilizer at saka chemical. So yun guys, sa sunod na araw ay mag-harvest tayo. So papakita ko sa inyo sa sunod kong na video na mag-harvest tayo ng ampalaya. So ito guys, ang sa ibabaw namin ng aming tanim na ampalaya. So ipakita ko sa inyo, no, marami ng mga bulaklak. Yan. So mayroon tayong shower guys. Yan, dahil mainit ang panahon ngayon, so kaya na kailangan natin na ang tubig, dahil sobrang init ang panahon ngayon. So yun guys, na marami ng mga bulaklak, kita nyo. Yan yung tanim natin.
na ampalaya, marami siyang bulaklak. So yun guys, so ini-spray natin ng mga yung foliar para sa mga bulaklak sa mga ampalaya natin, para lalong dumadami yung mga bunga niya.